Tayo po ay manalangin muna. Ama, maraming salamat sa biyaya niyo po sa amin. Purihin kayo sa inyong kabutihan at sa inyong pong katapatan. Patuloy na welcome namin, Panginoong Jesucristo, ang inyong presensya, katulad ng sabi mo sa iyong salita. At Holy Spirit, patuloy po na kayo ang manguna sa amin, kayo po ang magsalita sa pamamagitan ko, Panginoon, at maisabuhay po namin ang aming pag-aaralan sa gabi ito. Purihin at luwalhatiin kayo, Ama. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang Diyos ang lakas ko at kanlungan. Marinig ba? Sabi po sa Psalms 46:1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Ang Psalms 46 po ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala sa presensya at kapangyarihan ng Diyos, maging sa pagharap sa napakabibigat na mga hamon sa buhay. Ito din ang nagpapakita ng matibay na nature ng mga pangako ng Diyos at ang kanyang di nagbabagong commitment para sa kanyang bayan. So kung pag-aaralan natin yung Psalms 46, ito po yung ating makikita. At salamat sa Panginoon sapagkat siya po ay hindi nagbabago at lalo na po ngayon sa atin na kanyang mga anak. Sagutin po natin ang tanong na paano natin ma-enjoy ang Diyos bilang lakas natin at kanlungan. Una, alamin at panghawakan natin ang mga katotohanan. Alamin at panghawakan ang katotohanan. Unang katotohanan po na dapat nating patuloy na alamin at panghawakan na ikaw ay nakalakip na sa Panginoong Jesucristo. Noong oras na ikaw ay nagsisi at sa iyong mga kasalanan at nagsuko ng buhay, ng buo ng iyong sarili sa Panginoong Hesus bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay mahimalang inilubog ng Holy Spirit sa body of Christ. Kung manalig tayo sa Panginoong Jesucristo, ang ating pong espiritu ay naipanganak na muli at ang ating pong espiritu ay inilubog ng banal na espiritu sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mula noon, tayo po ay nakalakip na sa ating Panginoong Jesucristo bilang bahagi ng kanyang katawan. Ito po yung napakahalagang katotohanan na dapat po ay laging buhay sa ating mga puso. Sabi sa 1 Corinto 12:13, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, for by one Spirit we are all baptized into one body. Sa Galatia 3:26, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang lahat nasa inyo na binautismohan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. For as many as of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Kaya nung manalig po tayo kay Lord, nakalakip na po tayo sa Kanya bilang bahagi ng Kanyang katawan. At yun po ay napakahalagang katotohanan na dapat po ay laging buhay sa atin. We are baptized into, nilubog na po tayo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag nababasa ko po ito, naalala ko po yung isang cell ng ating katawan na hindi po ito nawawala sa ating katawan. Katulad din ng ating spiritual na relasyon sa Panginoon, nakalakip na po tayo sa Panginoon, kasama tayo ng Panginoon at kasama po natin ang Panginoon spiritually. Pangalawang katotohanan na dapat po nating tandaan at malaman na ikaw ay templo o tirahan ng banal na Espiritu.
Mula nung tayo may panganak na muli, inilubog tayo sa katawan ng Panginoon, bahagi na tayo ng kanyang katawan, nakalakip na tayo sa Panginoon. Pangalawa po ay tayo ay ginawang templo o tirahan ng banal na Espiritu. Sabi sa unang ko, 1 Corinthians 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, pag sinabi pong templo ng Holy Spirit, yung pong templo po sa kanilang panahon ay talaga pong napakagandang lugar na patuloy na pinagaganda, talagang highly decorated place. Ganon din po tayo sa espiritual. Bilang templo ng banal na espiritu, yung ating espiritu po ay napakaganda, kawangis ni Lord, nakalakip kay Lord. At ang ating pong katawan ay patuloy pong binabago din ng banal na espiritu, lalo na po ang ating kaluluwa, ang ating mind, emotion, and will. Kaya't ang hamon po sa atin sa tulong ng banal na espiritu, gamitin natin ang ating katawan upang maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Ang ipinambili po sa atin ay ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa ating application and result sa unang bahagi po ng ating aralin, kapag tayo ay nagtitiwala at kumukuha ng lakas, kapayapaan at kagalakan sa pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa panahon ng mabibigat na mga challenges sa buhay, na pararangalan ang Diyos sa ating buhay. At ang resulta, bukod sa napararangalan ang Diyos sa ating buhay, na-enjoy natin ang lakas at pag-iingat ng ating Panginoon bilang ating kanlungan. Kaya po napakahalaga na bilang tayo po'y nakalakip na sa Panginoong Jesucristo, bahagi na tayo ng kanyang katawan, tayo po ay patuloy na magtiwala at kumuha ng lakas, kapayapaan at kagalakan sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesucristo. Lalo tigit sa mabibigat na challenges ng buhay. At ang resulta nga, na pararangalan ang Diyos sa ating buhay, na-enjoy natin ang lakas at pag-iingat ng Panginoon bilang ating kanlungan. Pag si Lord po ang nagsusupply ng lakas, tayo po ay patuloy na magtatagumpay. Pangalawa, para ma-enjoy po natin ang Diyos bilang ating lakas at kanlungan, manalangin ng may pasasalamat at deklarasyon. So pag nagpe-pray po tayo, mag-pray tayo ng may pasasalamat at nagdideklara po dapat tayo ng mga salita at mga pangako po ng ating Panginoon. Tingnan po natin sa awit 103 verse 1 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Kailangan nating alalahanin palagi ang kadakilaan ng Diyos. Simulan natin ang ating buhay na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Inaalala natin palagi ang kanyang mga biyaya. Inaalala natin palagi ang kanyang kaputihan sa atin. Yung alalahanin pa lamang po natin ang mga dakilang gawa ng Panginoon sa ating buhay. Mararanasan na po natin ang kanyang kalakasan. Mararanasan na po natin ang kanya pong presensya, ang kanya pong pagiging kanlungan natin. Sapagkat pinapahayag po ng mga gawa ng Panginoon ang kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating mga buhay. Ang sabi po sa verse 3 na siyang nagpapatawad sa lahat mong mga kasalanan. Pag tayo po ay nananalangin, lagi nating purihin at pasalamatan ang Panginoon sa kanyang pagliligtas sa atin. Siya na nagpapatawad sa lahat mong mga kasamaan. Siyang nagpapagaling ng lahat mong mga karamdaman. Patuloy natin siyang pasasalamatan sa kagalingan at buhay
na palagi niya ipinagkakaloob sa atin, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Siya po yung nagtumubos sa atin mula sa kapahamakan. Siya po yung nagpuputong sa atin ng kanyang mercy at ng kanyang pong tapat na pagmamahal. Ang crown po ng Panginoon sa atin bilang nakalakip sa Kanya ay ang Kanyang kahabagan at ang Kanyang tapat na pagmamahal. Lagi po natin itong alalahanin at pasalamatan sa pagpapasimula pa lamang po ng ating mga pananalangin at paglapit sa ating Ama, na siyang bumubusog sa iyong nasa na mabubuting bagay, ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Kung pinupuri po natin, pinasasalamatan ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, mapapansin po natin, inaalala po natin ang kanyang pagpapagaling, inaalala po natin ang kanyang pagtubos, inaalala po natin ang kanyang habag at ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin, inaalala po natin ang mabubuting mga bagay na ginagawa niya sa atin. Mapapansin po natin yung magiging resulta, nababago na gaya ng sa agila ang ating kabataan. So lalakas tayo, marirenew tayo, patuloy na mapapansin natin, yung edad natin tumatanda, maaaring yung katawan natin kumukulubot, pero yung ating inner man, yung ating kaluluwa ay patuloy na lumalakas at nagagamit tayo ng Panginoon sa pagsusulong ng kanyang kaharian. Ma-enjoy natin ang kanyang lakas at ang kanyang pagiging kublihan natin sa ating pagbuhay. Sa Psalms 23 verse 1, ideklara po natin palagi, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng tubig na may pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. As we declare, ang ating Panginoong Hesus, ang ating mabuting pastol, magkakaroon tayo ng kalakasan sapagkat nakikita natin ang kanyang masaganang provision. Nakikita natin kung paano niya tayo binibigyan ng kapahingahan. Inaakay niya tayo sa masaganang lugar kung saan ay enjoy natin ang kanyang presensya, ang kanyang kalakasan. Sa patuloy nating pagdideklara sa kanya bilang ating mabuting pastol, pinanunumbalik niya ang ating kaluluwa, pinalalakas niya tayo at nagiging panatag tayo sa pakikipag-isa sa ating Panginoon. Sabi sa Romans 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Lagi nating ideklara na tayo po ay higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan ng Panginoon na umiibig sa atin. Sabi sa verse 39, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang mga nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo na Jesus na Panginoon natin. Lagi nating ideklara, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Ama. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya kahit ano po yung daanan natin, magtiwala tayo at ideklara natin palagi upang magkaroon tayo ng kalakasan at ma-enjoy po natin ang ating Diyos, ang ating Ama, ang ating Panginoong Hesus bilang ating kalakasan at bilang ating kublihan. Patuloy tayong ma-renew at maranasan natin na tayo po'y nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Lagi nating ideklara na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang ating mga kahinaan, hindi ang ating mga problema, sapagkat minahal na niya tayo bago pa po tayo naging mga anak niya. At tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Ang sabi sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa po, sabi po ni Pablo, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kung papansinin po natin yung mga sinundang talata, ang sabi ni Paul, anuman po yung kahirapan na kanyang danasin, siya po ay magiging kontento
at panatag sa Panginoon, sapagkat natutunan po niya na dumipende sa lakas na kaloob sa kanya ng ating Panginoon. Kaya kung matututunan din po natin ito sa ating buhay, mga kapatid, may enjoy natin lagi ang ating Ama, ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating kalakasan at ating kublihan. Naranasan ito ng mga tao sa lumang tipan, naranasan ito ni Haring David, naranasan din ito ni Apostol Pablo at ng mga lingkod ng Panginoon, at nais din ng Panginoon na lagi nating maranasan. Lagi nating ideklara na ang lahat ng bagay na nais ng Panginoon sa tulong ng Panginoon ay ating magagawa at tayo magtatagumpay sa pamamagitan ng lakas na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Mga kapatid, kailangan nating matutunan na huwag mabalisa, huwag tayong panghinaan ng loob, bagkus ay lagi tayong magtitiwala sa Panginoon, lagi tayong magpapasalamat, lagi nating dadakilain ang kanyang pangalan, bibigay natin sa kanya ang ating mga kahilingan, para mapuno tayo ng kanyang kapayapaan. Ang ating isip ang mag-iingat, ang kanyang kapayapaan ang mag-iingat sa ating pag-iisip, mag-iingat sa ating puso dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo po ay may kapanatagan ng puso at isipan, na-enjoy po natin ang lakas ng ating Ama at na-enjoy natin siya bilang ating kublihan. Pag nakasumpong ka ng isang matibay na kublihan, pumupuno ka ng kapanatagan at kapayapaan. Pag tayo po'y natutong palaging magtiwala sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya, ma-enjoy natin ang Kanyang kalakasan at kapayapaan, ang Kanya pong pag-iingat sa atin, ang Kanya pong pagkalinga sa atin sa lahat ng panahon ng ating buhay. Ang sabi sa verse 8, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Dito papasok mga kapatid, yung tuloy-tuloy nating pagpapasakop ng ating isipan sa salita ng Panginoon. Hayaan nating mapuno ng kaisipan ng Panginoong Hesukristo ang ating kaisipan. Hayaan nating mapuno ng salita ng Panginoon ang ating kaisipan. Sapagkat habang napupuno ng salita ng Panginoon ang ating puso at isipan, nararanasan natin ang lakas ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang mga pangako at ng kanyang mga salita. Nararanasan natin siya bilang ating kublihan, bilang ating tagapag-ingat. Nararanasan natin ang kanyang pagkalinga sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng kanyang mga pangako. Kaya ingatan natin ang ating isipan upang hindi po ito mapuno ng mga bagay ng mundo, bagkus ay mapuno ito ng mga bagay na kagalang-galang, matuwid at nakalulugod sa ating Panginoon. At panghuli ang sabi sa Filipos 4:9, ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin nyo, at ang Diyos ng kapayapaan ang mag-iingat sa inyo. So, kailangan nating magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon at ma-enjoy natin ang kanyang presensya na sumasama sa atin. Mapapansin natin mga kapatid, walang mahirap kung hahayaan natin ang Panginoon ang siyang nangunguna at nasusunod sa buhay natin. Nagsisimula ito sa katotohanan na lagi nating aalalahanin, ang kanyang mga dakilang gawa sa atin sa pamamagitan ng panalangin, may pagpupurit, pagpapasalamat. Lagi nating ideklara ang mga salita at mga pangako ng Panginoon. Huwag tayong mag-alala bagkus ibigay sa Panginoon ang mga bagay at may enjoy natin ang lakas
ang ating Diyos bilang ating lakas at bilang ating kapahingahan. Sa ating aplikasyon at result sa pangalawang bahagi, habang nagpe-pray tayo ng may pagpupuri, pagpapasalamat at deklarasyon ng mga salita at promises ni Lord, hindi lang natin siya ma-enjoy bilang ating lakas at kanlungan. Bagkus ay naililid niya tayo tungo sa katuparan ng kanyang purpose sa ating buhay dahil nababalot tayo ng kanyang kapayapaan. Kapag ka po napuno ng kapayapaan ng Panginoon ang ating puso't isip, na-enjoy natin ang kanyang lakas sapagkat ang kanyang at siya bilang ating kublihan, napapansin natin na aakay niya tayo at nadadala sa kanyang layunin sa ating buhay. Pero pag tayo po ay palaging lupaypay at pagka po hindi natin nararanasan ang kapayapaan ng Panginoon bilang ating kublihan, mapapansin po natin na pupuno rin tayo ng kalituhan at kaguluhan sa buhay. Kaya sa gabing ito mga kapatid, huwag nating hayaang nandun tayo sa sitwasyon na tayo ay lupaypay at wala tayong kapanatagan ng puso, wala tayong kapahingahan. Dalhin natin sa Panginoon ang ating sarili. Ideklara natin at pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang mga dakilang gawa, sa kanyang pagliligtas, pagtubos, pagpapagaling, pagbibigay buhay, pagpupuno sa buhay natin ng lahat ng mabubuti at mga ganap na kaloob. At anumang alalahanin natin, ibigay natin sa Panginoon. Tandaan po natin, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. At hayaan po natin na punuin ng Panginoon ang kapayapaan ng ating puso't isip. At mapapansin niyo po mga kapatid, habang napupuno tayo ng kapayapaan, lumilinaw din sa ating puso't isipan ang layunin ng Panginoon para sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na amin pong natutunan ngayong gabi. Amen. Dalangin ko po, Panginoon, na ito ay patuloy na maging buhay sa aming mga puso. Na lagi naming isipin, Panginoong Jesucristo, na kami nakalakip na sa iyo. Kami ay templo ng banal na Espiritu. At kahit sa ilan, Panginoon, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Lagi naming isipin, Panginoon, na ang nais mo para sa amin, sa iyo kami palaging kumukuha ng lakas. Sa iyo kami palagi nanganganlong. Sapagkat, Panginoon, kahit anong mangyari, walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pagmamahal. Patuloy niyo pong pangunahan, Panginoon, ang aming prayer gathering ngayong gabi at walang ibang madakila, masamba at maitaas, kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen.